Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa umagang ito, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 19 verses 20 to 22 na may pamagat, The Penalty for Unlawful Intercourse with Concubine. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa isang maikling panalangin. Dear God, as we begin this new day, we thank you for the gift of life and the opportunities it brings as once again we can hear and meditate your words. Guide us, Holy Spirit, to understand the message this morning with God's love and wisdom. May this message be filled with your grace and purpose, O Lord, upon us. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 19 verses 20 to 22. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng tuldang tipanan at ihahandog ng pari, sa gayon siya'y patatawarin. Sa mga talatang ito ay maliwanag na nais ipaalala sa atin ang tatlong mensahe na napakahalaga sa buhay ng isang tao. Una, justice. In these verses, we are reminded of the principle of fairness and respect towards others. Huwag natin kakaligtaan na maging matuwid at igalang ang ating kapwa anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ayon dito, if a man sleeps with a woman who is a slave girl promised to another man but who has not been redeemed or given her freedom, there must be due punishment. Yet they are not to be put to death because she had not been freed. The man, however, must bring a ram as a guilt offering to the Lord at the entrance to the tent of meeting. Alalahanin natin na sa bawat kamalian o kasalanan na ating nagawa ay may karampatang parusa, kaya't sa langit o lupa man ay may katarungan. It's not just because our God is a just God, but because justice is an important thing to human being to live with peace and order. Ano ang iyong gagawin kung nagawan ka ng mali o ikaw ang nakagawa ng kamalian? Everyone deserves justice. Pangalawa, forgiveness. Sa mga talata din na ito ay matatagpuan natin ang magkahalong higpit ng parusa sa kasalanan at ang pagkakaroon ng awa. Bagamat alam natin kung ano ang magiging bunga ng mga maling gawa o kasalanan, mayroon din tayong pagkilala sa kahinaan ng bawat tao at sa posibilidad ng pagbabago o pagtatama sa maling gawain. Yes, there is a recognition of human frailty and also the gift of redemption. As it says in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. However, in Ephesians chapter 1 verse 7 says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Kaya naman, pinapaalala ng talatang ito sa atin ng ating responsibilidad sa mga taong nakagawa ng kamalian o pagkakasala sa atin. Ito ay ang magpatawad. At sa mga talatang ito rin, nahanap natin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kabanalan ng mga relasyon kahit sa mga komplikadong sitwasyon, like the relationship of the man and the slave woman in the passage. Sa makatuwid, sa kabila ng kasalanan ay may kapatawaran. Paano mo papatawarin ang nagkasala sa iyo o paano ka hihingi ng kapatawaran sa taong nagawan mo ng kasalanan? Everyone deserves forgiveness. At ang pangatlo ay ang compassion. The meaning of compassion is to recognize the suffering of others and then take action to help. Compassion embodies a tangible expression of love for those who are suffering. So, as we reflect on these verses, alalahanin natin na tratuhin ang isa't isa ng may pag-unawa at malasakit. Paghariin natin ang katarungan ng hindi nakakalimutan ang habag at magbigay tayo ng kapatawaran sa mga taong tunay na nag-aasam nito
ito sa kanilang puso at buhay. Katulad ng tupa na inihahandog bilang hain, gawin nating mga kilos at hangarin ang mga handog ng pag-ibig, pagkakaayos at pag-unlad ng bawat isa, at higit sa lahat ay ang buhay espiritual. Paano mo kakaawaan ang taong nakagawa sa iyo ng kasalanan? O paano ka ihingi ng habag sa nagawan mo ng kasalanan? Everyone needs compassion. Leviticus chapter 19 verses 20 to 22 reminded us three things: justice, forgiveness, and compassion. Thus, as we reflect on these verses, we must remember to treat one another with empathy and understanding. Let us seek justice without forgetting mercy, and let us offer forgiveness to those who seek it with genuine hearts. Just as the ram was brought as an offering, let our actions and intentions be offerings of love, reconciliation, and growth in the life, specifically in our spiritual life, and bring glory to our Lord, living by His words. Moreover, we must live living in God's word, as it says in Psalms chapter 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Let us pray. Lord, thank you so much for your word this morning that reminding us how to live and treat others. May this teaching from Leviticus guide us to build a community which each member is valued, where compassion reigns, and where forgiveness flows freely until the coming of our Lord Jesus Christ. We bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Nawa ay lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganap na alas 5:30 ng umaga para sa ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. You are free to share this video so that many could be blessed by the Word of God. And please don't forget to click the notification bell below to notify you on our next devotion only here on Tinapay Mula sa Langit. Thank you and God bless.